Pinaskil naman nila sa ulingan niya na nakasulat na sakdal laban sa kanya. Tapos sa team. Ha? Sa team. Team. Sige, ka muna. Hindi ba't siya ang hari ng mga Hudyo? Nararapat lamang bigyan natin siya ng pangalan. At ito ang bagong pangalan ni Kristo, ang hari ng mga Hudyo! Sabay rin ni Jesus na pinako ang dalawang magnanakaw at parang gulay na rin ito sa matinding hirap at pagod. Ipinako ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Kaya natupad ang kasulatan na nagsasabing ibinilang siya sa masasama. Maraming dumaraan sa harap niya, umiiling at iniinsulto siya. Aha! Gigibayin mo pala ang templo at itatayo mo muli sa 3 araw. Kaya bumaba ka ngayon sa kinaroroonan mo at bumaba ka mula sa krus. At halos di nang ginawa ng punong para at namumuro ng batas na nag-uusap at pinagtatawanan si Jesus. Naligtas siya ang iba, ngunit ang sarili din niya mailigtas. Bumaba ka ngayon, Jesus, ang hari ng Israel, mula sa krus at makita namin at kami maniwala sa iyo. Ikasyam na istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin nila ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga punong bayan, anila. Iniligtas niya ang iba